Magandang araw po sa lahat. Sa pagkakataong ito ay atin pong bibigyan pansin ang isang suliranin na pinaabot sa atin ng isa sa atin mga taga-subaybay. Ang kanya pong tanong ay tungkol sa custody ng kanilang anak na babae. Ayon sa atin taga-subaybay, hiwalay na daw sila ng kanyang asawa, pero kasal pa rin sila sa ating batas. Sa kasalukuyan daw, siya ay nasa ibang bansa. Ang problema niya, gusto daw na kukunin ng kanyang dating asawa ang kanilang anak at iuwi daw ito sa Mindanao. Subalit ayaw naman daw sumama ng kanilang anak sa ama. Nangangamba daw siya para sa kaligtasan at kapakanan ng kanilang anak kung sakali ito ay nasa piling ng kanyang ama, dahil una-una babae daw anak niya at lasanggiro daw ang kanyang dating naging asawa. Kaya ang kanyang tanong, ano daw ang sinasabi ng batas tungkol dito? At ano daw ang nararapat niyang gagawin? Bago po natin talakayin ito, paalala lang po mga kaibigan na yung video ito ay para gabay at pampublikong kaalaman po lamang, at hindi po ito dapat na maituturing na opisyal na payong legal. Ayon po sa ating batas, specifically under Article 211 of the Family Code of the Philippines, kapag kasal ang mga magulang, sila ay may joint parental authority sa bata. Ang ibig pong sabihin, mayroon po silang pantay na karapatan sa pag-aalaga, pagpapalaki at sa pagdidisiplina sa kanilang anak. Ang ama at ina ay mayroong pantay na karapatan at obligasyon para sa kanilang anak. Subalit, kapag sila ay naghiwalay na, kahit na hindi pa annulled ang kanilang kasal, ang usaping pangangalaga o custody ng bata ay kinakailangan na mapagdesisyonan ng korte, lalo na kung mayroong itong alitan sa kung sino ang dapat mag-alaga ng bata. Kapag yung bata ay minor de edad, 18 years old below, at kung ayaw sumama sa ama, lalo't na may sapat na dahilan naman ito, kagaya ng pagiging lasinggiro ng kanyang ama o yung posibleng kaharasan o kapabayaan, yung saloobin ng bata ay maaaring pakinggan ng korte. Under Article 213 of the Family Code of the Philippines, it provides that no child under 7 years of age shall be separated from the mother unless the court finds compelling reason to order otherwise. Ang ibig pong sabihin, kapag ang bata ay 7 taong gulang pababa, ang pangangalaga o custody ng bata ay automatikong napapunta sa ina, maliban na lamang kung napatunayan na yung ina ay hindi karapat-dapat para mag-alaga sa kanyang anak. Now, kung yung bata naman lagpas na sa 7 years old, kung kanino ang bata gustong sumama, posibleng pakinggan ng korte ang kagustuhan ng bata ayon sa kanyang kapakanan at kaligtasan.
Now, halimbawa, kung yung magulang ay nangangamba para sa kapakanan ng kanyang anak, maaari po siyang humingi ng protective order sa ilalim ng Republic Act 9262 or otherwise known as the Anti-Violence Against Women and Children Act. Yung nasabing batas ay nagpoprotekta hindi lamang sa babae kundi maging sa anak laban sa anumang psychological, physical, or emotional na panganib. Maaari din po siyang mag-file ng petition for custody sa korte para opisyal nang ibigay sa ina or sa isang pinagkatiwalaang tagapag-alaga ang pangangalaga ng bata. Maaari din po siyang humingi ng tulong sa Women's and Children's Protection Desk ng PNP kung mayroong banta sa bata. Now, kung halimbawa yung magulang ng bata ay nasa ibang bansa, maaari po siyang magpadala ng Special Power of Attorney or SPA dito sa mga kamag-anak niya sa Pilipinas para kumatawan sa kanya na mag-asikaso sa mga kaso at sa petition for child custody. We have to bear in mind that in granting the petition for child custody, the court shall always consider what is the best interest for the child. Ang pangunahing batayan ng korte sa pag-grant ng custody ng bata ay yung kapakanan ng bata kung saan ang nasabing bata ay magiging ligtas, maayos, physically, psychologically, and emotionally stable. So, yun lamang po mga kaibigan. Sana sa nagtatanong, nakapagbigay ako sa iyo ng malinaw na kasagutan at para na rin sa lahat kong mga taga-subaybay. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong dagdag na kaalaman tungkol sa ating batas. Disclaimer lamang po, hindi po ako abogado, subalit law graduate naman ako kahit paano. Now, kung sakaling nagustuhan nyo ang ganitong klaseng talakayan, kindly subscribe to my YouTube channel, share and like my videos, and click the notification bell so that you will be notified every time na may ganito akong klaseng upload. Maraming salamat po.